trabaho daw doon para sa akin. Kumbaga summer job. Pumunta ako doon dahil sayang pa yung kikitain ko. Pero hindi na wala sa isip ko ang puzzle na yon. Bakit nga naman kasi mawawala sa isipan ko yun Hahalikan ako ni Kate sa lips kapag nahulaan ko yun. Kaya noong magtrabaho na ako sa Maynila, para sa summer job na yun, pinahulaan ko pa rin sa mga kasama ko. Pati sa mga kaibigan ko, pero walang nakahula. At habang tumitindi ang pagkalkula ng utak ko sa puzzle na yun, lalo din tumitindi ang pag-ibig ko para kay Kate. Did you see her passing wayward? Sa Maynila na ako ay may mga babae nagpaparamdam. May ex ako na gusto makipagbalikan pero hindi ko na sila binigyan ng atensyon. Alam ko na kasi kung sino talaga ang mahal ko. Si Kate. Napapansin ko ang mumunting pagbabago ni Kate mula noong mag-aral na rin ako sa kanila. Hindi lang sa gumaganda siya, kundi nagiging babae na siya. Gumagamit na siya ng mga pabangong pambabae at nagpupudbo na rin. Although kilos lalaki pa rin siya kung minsan, pero yung ideya na gusto niya akong halikan sa lips kapag nahulaan ko ang pahula niya ay nangangahulugan na pusong babae din siya. Naisip ko lang na mahal ko siya. At bakit nga ba hindi ko siya mamahalin? Kung ano siya, kung kilos lalaki siya. Maganda naman siya at sexy pa. Kung mas matapang siya kaysa sa akin, At ano rin kung mas magaling pa siya mag-basketball kaysa sa akin. Hindi naman yung kabawasan sa pagkalalaki ko, di ba? Kung sakali. Noon, Papa Dudut, ay nakapag-desisyon na akong tuluyan na ang panliligaw sa kanya. Pagkatapos ng summer job ko sa Manila, kasi naman, miss ko na siya noon. At parang hindi ko na mahintay na matapos pa ang summer job ko. Niligawan ko na siya at mamahalin ko siya kahit nakilos lalaki siya. Kahit tutomboy-tomboy siya, masyadong marami na kaming pinagsamahan ni Kate. At noon pa lang ay mahal ko na siya. Bakit ko pa siya pakakawalan? Ganito ang nabuo ko noon, hindi lamang sa isipan ko, kundi maging sa aking puso. Pero sa kalupitan ng tadhana, hindi na ito natuloy. Dahil noong summer na yon ay hindi ko nakitang buhay si Kate. Kung ang buhay ay isang umagang nakangiti. Sina Totong, Joko at iba pa nilang kaibigan pati na mga classmate ni Kate ay magkakasamang nagpunta raw sa gubat. Nag-picnic sila doon, nag-inuman, at pati ang mga babae ay uminom din. Parang na-imagine ko si Kate sa kanyang ugali na kapag gusto niya. Uminom daw ng marami, at saka nagyabang natatalon sa ilog. Doon sa pinaglundagan namin noon. Tatalera mo, kaya ko to Hindi raw siya napigilan ng mga kasama niya. Sina Totong at Joko, hindi daw talaga siya pinakialaman dahil alam naman nilang kayang-kaya ni Kate ang tumalon doon. Kasi nga, dati namin ginagawa yun. Ang diferensya lang, nakainom si Kate. Pigilan, kaya ko to sabi. At nung lumundag siya, ay tagal daw bago siya umahon. Noong umahon siya ay lahat ng mga kasama niya ay nag-iyakan na. At ang iba ay bumaba sa bandang baba ng ilog at doon na nila nakita si Kate. At wala nang buhay. Ako siguro
siguro ang lalaking may pinakamalakas na iyak noong dumating ako sa burol ni Kate. Alam ng lahat na best of friends kami ni Kate, pati niya kapatid niya. Hindi ko alam kung paano tanggapin noon na isa lang malamig na bangkay si Kate. Ang dami naming masayang sandali na kinakasabikan kong maulit muli, pero hindi na mangyayari dahil wala na siyang buhay. Si Kuya Alvin noong huling gabi ng lamay ni Kate ay may inabot sa akin. Para yata ito sa'yo, sabi ni Kuya Alvin sa may abot ng isang linen envelope na kulay puti pero may print na isang mayabong na puno, at nasa ilalim ng puno ay may babae at lalaki magkatabi at nakasandal sa puno. Ganon din ang design ng papel sa loob. Sulat nga yun ni Kate para sa akin. Ganito ang laman ng sulat. Dear MD, Hi, kumusta na ang summer job mo dyan? Miss kita, kasi summer na naman. Naghihintay ang gubat, batis at ilog, at baka pati ang sawa na gusto kang makasiping ay naghihintay na rin doon. Sana, maagang matapos ang summer job mo para makapunta pa tayo ng gubat bago matapos ang bakasyon. Birthday ng kaklase ko sa April 27. Sana nandito ka. Kasi balak namin mag-picnic doon. Siya nga pala, gusto ko itong pasalamatan kasi kahit ganito ako, ay nagtsatsaga ka sa akin. Alam mo ba na ikaw lang ang lalaki naglakas loob na halikan ako? At ikaw din lang ang lalaki naglakas ng loob na sabihing mahal mo ako? Alam mo, MD, hindi naman talaga ako tomboy eh. Pusong babae naman ako, pero ewan ko kung bakit may gawaing lalaki na gustong gusto ko. Sana nga eh, totoong mahal mo ako. Kasi, bilib ako sa'yo. Gusto ko rin magmahal, MD. Naalala mo yung kantang I'll Never Ever Say Goodbye? Parang ikaw yun eh. Kahit na malayo sa inyo, eh binabalik-balikan mo ako. Dahil I'll never ever say goodbye. Di ba tama ang kanta? Sana nga, MD, totoong mahal mo ako. Mahal din kita kahit na napakahina mo. Alam mo yung inukit mong letters na M at E sa punong mangga? Dinagdagan ko na. Kung makikita mo nga ngayon yun eh, malalaman mo na ang sagot. Puntahan mo na lang pag uwi mo dito. Pero sirit ko naman yun ha, kaya wala pa rin kiss na naghahaling sa akin. Ingat ka lagi ha. Missing you, Catherine. I'll never say goodbye. Katabi sina Totong at Joko noon. Binabasa namin ang sulat ni Catherine. Pati sila ay napasama sa matindi kong iyak. Ilang minuto pagkatapos nun ay pumunta kami sa puno ng mangga kung saan inukit ni Kate ang letters na M at E. Kasama ko noon sina Totong at Joko. Habang papalapit kami sa puno ay muling bumalong ang mga luha ko dahil parang nakikita ko si Kate doon. Nagbalikan ang mga alaala ko noong mga maliliit pa lang kami. Noong unang pagkakataong yayain niya akong kumain ng halo-halo. Inalalayan ako nila Joko noong parang manghina ako dahil sa aking pag-iyak. Kinailangan namin ng flashlight noon para makita ang dinagdag ni Kate na ukit upang ma-define ang letters na M at A na inukit niya. Sabi niya noon 2 words yon.